natin. Yan. Ito guys, ito yung mga trading ideas na pinasa ko kanina. Yan, unahin natin yung Euro JPY. Paano ba yung approach sa Euro JPY? Ito yun guys. Una sa one day, nakita natin guys, 'di ba? Nakita nyo to. Ano 'yan? Valid supply. Ibig sabihin, aggressive yung mga seller diyan. Kaya dito guys, expected nyo na malalaki yung mga candles na lalabas. Dito guys, yung habang bumabagsak yan. Kasi aggressive yung mga seller dyan. Tapos ngayon, meron tayong ano dyan, 1, 2, 3. Yan, ito katulad nito, 1, 2, 3. Yan, meron tayong 1, 2, 3 dyan. At the same time, meron tayong ano, reversal. Nagkaroon tayo dyan ng reversal. Una, ito, na-break niya to, tapos na-break niya to. Ito, nag-candle close below. Tapos, syempre, ang pinaka-pattern dyan, yung magre-retest siya sa pataas, tapos then sabay bagsak. Okay. Dito guys, possible guys ito sa ano na to. Itong box na to, possible entry dito at saka or dito. Yan, pwede kayo mag-sacrifice ulit dyan. Kunwari, may nakita kayong change of character dito. Ito, tingnan nyo nga, medyo in-invalid niya yung one candle. Pero para sa akin dito na side, siguro kung magsisell man ako ngayon, wait lang. Actually guys, ito guys merong dalawang option kasi. Pwede kayong mag-sell ngayon, tapos, kunwari, magsisell ka dito ngayon. Ito, magsisell ako. Pwede kang maglagay dito ng stop loss, yan, dito sa pinakataas. Pag na-hit yung stop loss mo, kunwari magre-raise ka ng $20. Pag na-hit yung stop loss mo, pwede kang mag-raise ng another $20 dito. Mag-aantay ka ng change of character or kahit hindi na. Parang ganito oh. Kasi guys, ngayon tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung Asian kill zone natin tapos na. Ano na to, kumbaga naghanap na to ng liquidate. Nagli-liquidate na to ng mga stop loss. Kaya ito, possible, kunwari magsisell ka man ngayon, yan, pwede mo ilagay yung stop loss mo dito guys. Meron kang 81 pips na SL. Yan, yung TP mo, dito sa pinaka key level ng one day. Ito, yan. Yan, ito guys, sa box na to. Yan, ito yung pinaka best na mag-TP. Yan, dito sa box na to. Yan, meron ka dyan 1:3. Kunwari, mahit man yung stop loss mo, pwede kang mag another re-entry dito. Dito sa area na to. Yung may blue na box. Tapos yung stop loss mo dito na. Yan, pwede kang ulit mag-enter dyan ng $20. Yan, just in case man na ma-hit yung stop loss mo. Pero dito kasi guys, malaki kasi yung risk-reward ratio. Yan, yung magiging kalaban mo lang dyan yung pagkainip. Siguro ano to guys, magpi-play out. Siguro just in case lang na mag-play out to. Siguro abutin ng 3 days. Depende kung may mga event. 2 to 3 days, parang ganun. Okay, or ito pa yung isang approach. Pwedeng maghanap ka ng change of character dito or pwede ka maghanap ng change of character dito. Yan, ganun lang yung pag-approach doon. Or pwedeng wag ka na maghanap ng change of character, diretso ka na kagad. Okay, kasi para sa akin guys dito sa area na to, itong dalawa na to, yan, good for sell na yan dyan. Lalo na ano, nasa nasa premium. Yan, ito guys 0618, 0.5. Okay, ito guys, ano to, good for sell na yan sa area na to. Kayo na bahala kung saan nyo ilalagay yung stop loss nyo. Kunwari, dito ka mag-entry, pwede ka maglagay dito ng stop loss pag na-hit or kung kunwari medyo natatakot ka, eto na lang. Sell ka dito, lagay ka ng stop loss dito sa taas. Ano lang, tapos TP mo dito. Tapos, pag naka-entry ka na, set and forget. Yan, wag mo nang gagalawin. Hayaan mo nang mahit yung stop loss mo. Re-entry ka lang if ever man. Okay, ganun guys ganun yung personal approach ko dito sa Euro JPY. Yan. Ano ko yun guys, kumbaga, ang gusto ko na lang ngayon, maghanap ako ng trading ideas katulad ng dati. Tapos, i-video ko
ipapasa ko sa inyo kung paano ko sa papasukan. Kumbaga meron kayong dalawang option. Basta ang importante lang naman dito, yung risk nyo guys, dapat aware kayo. Para at least, hindi ka na ma-surprise. Medyo hindi masakit kasi, kunwari nag-trade ka dito, aware ka na $20 pag na-hit yung stop loss mo. O ngayon, aware ka pala na $20, pag na-hit yan, eh bakit ka magtatampo ka? Aware ka dyan eh. Aware ka na $20 yung matatalo sa'yo, bakit mo ginaw? Pag hindi mo kaya, eh ibaba mo yung ano, yung volume. Okay, ganun guys yung pinaka the best na approach. Okay, ano na to? Ilan na tayo sa 11? Ito guys yung pangalawa. USD JPY. Yan. USD JPY. Ito guys, oh, yung USD JPY guys. Actually guys, ito nga, oh, nandito na siya guys, oh. Ang ano ko kasi dito guys, sell setup. Tapos yung 4 hour niya kasi, una, ito, na ano niya na break niya na to. Tapos ito yung pangalawa, na candle close din. Tapos, ang mas malupit niyan, ito kasi nakita ko may ano dito. Tingnan nyo guys ha. Ito, oh, good for buy to eh. Pero late na natin to nakita. Tingnan nyo, binalikan lang and then lumipad. Ngayon, ito na siya. Ito na ngayon guys. Sa 4 hour time frame, mayroong naiwan na demand zone, na supply zone dito. Kaya itong area na to na nilagay ko, ito, good for sell. Yan. Ito din, ang kagandahan kasi dyan guys, sinusuportahan tayo ng Asian kill zone. Yung sinasabi ko na ano, na ito katulad nito, bago siya lumipad, ito, bago siya lumipad, nang hit mo na siya ng stop loss. Eh no, nilagpasan niya muna bago siya lumipad. Ngayon, ito naman, bago to bumagsak, yun, nilagpasan niya muna. Kaya possible guys, mag-ano to, or kunwari, magkaroon pa dito ng letter M, or dediretso na sa pabagsak. Kunwari, parang dito siya magkakaroon ng M. Parang ganun. Depende guys yan. Ang pag-approach mo dito, ngayon, pwede ka na mag-sell. If ever man, kunwari, dito ka mag-sell. Kunwari, magsisell ako ngayon dito, saan yung stop loss ko? Dito, pwede yan. Ikaw guys, depende sa'yo or dito. Dito medyo mataas na, ito na lang. Yan. Or, ang pangalawang option, maghanap ka ng change of character. Kahit 15 minutes, pwede. Yan, hanap ka dito ng 15 minutes. Para ano lang guys yung parang gusto mo lang maano. Pero ito guys, possible. Sa 15 minutes kasi guys, may nakita akong ano. Ito guys, may nakita akong demand zone. Kaya possible, ang mangyayari, magpo-pullback yan dyan. Parang gaganon pa yan. Or baka mag-form pa yan ng letter M. Depende sa inyo guys. Basta dito sa area na to, good for sell. Okay, pwede kang maghanap dyan ng ano, change of character na 1 hour. Tapos, ito kasing mindset ko kunwari, what if sa 4 hour time frame, mag-entry na ako kagad. Kasi medyo matagal yung 1 hour na change of character eh. Pwede siguro ang gagawin ko dyan, kung ano, kung i-approach ko lang naman yung 4 hour time frame na walang confirmation, yung tipo mag-entry na kagad, eh di pwede kong ibaba sa 15 minutes na lang. At least mapanatag yung loob ko na sa 15 minutes, nagkaroon na ng change of character or market shift pababa. Yun lang, para at least maano ka lang, parang mawala lang yung takot mo. May ganun kasi minsan guys, sa akin guys anytime kasi pwedeng dumiretso pa. Kumbaga hindi ako guys hindi ako panatag kapag walang market shift. Kaya minsan yung mga potential na pwede kong pasukan, hindi ko na napapasukan kasi biglang nagkakaroon ng candle close. Biglang nagkakaroon ng candle kagad na biglaan. Wala man lang change of character. Parang ganun. Kaya minsan nasasayang. Okay, kaya kayo guys, bahala kayo kung ano, kung entry nyo ba kagad or wait kayo ng change of character. Okay, okay na yun guys sa USD JPY, Euro JPY. Ito na guys, AUD CAD. Yan, dito tayo sa AUD CAD. Ito yung kanina guys. Actually guys, dito, meron kasi ditong meron ditong supply zone. Tapos, kung titingnan mo sa 15 minutes, meron ditong imbalance.
sakto naman na sa isip ko kanina kasi nag-one-on-one kami na ano ni Abraham. Sabi ko diyan, ito nga kung nandito pa yung price ha, sabi ko dito mas maganda pa muna mag-sell. Kasi ang goal kasi natin dito, ito guys, tingnan niyo to. Ito yung ano guys ha, ito reversal na kasi to guys eh. Ito yung mga sign ng reversal oh. Una, wait lang. Sige, sabihin natin na ito nilagpasan. Yan, nilagpasan yan dyan. Pangalawa, dapat malagpasan to. Dapat malagpasan to. Okay, nalagpasan na lahat. Kompleto na lahat, nalagpasan na. Kaya ngayon, nag-expect ako guys na magre-reverse yung market palipad. Ang mas malupit niyan, binigyan tayo ng continuation pattern. Yung sa A+ setups natin. Ito siya guys oh. Kung titingnan mo sa 1 day, parang ganito yung itsura niya. Basta parang ganyan. Pero kung 4 hour kasi, ito siya. O sabihin natin, ganito na lang. Yan, i-W mo na lang yan ng isahan. Yan, ayan oh. Continuation pattern to guys ha, to the upside. Ang mangyayari dyan, guys, tandaan nyo to, ito. Sa akin, possible guys, bumagsak pa to. Possible lang ha. Hindi maganda mag-buy dito kasi, ito kasi guys, aware naman tayo na ano to, na maraming buyers dito. Pero aware din yung market na maraming stop loss dito sa baba. Maraming stop loss dyan. Kung kunwari may stop loss dito, 'di ba ganun tayo 'di ba? Magti-trade dito, may mga stop loss diyan kasi magbabay. Kumbaga obvious na lahat ng tao magbabay dito. Siyempre, ang gagawin ni market, hindi naman yan kung igaganon niya lagi yung market, di mananalo lahat ng mga tao. Ginawa yung forex as a business. Ginawa yan para ubusin yung mga pera ng tao. Pero na hindi nila namamalayan. Parang casino style. Yung bibigyan ka ng idea kung paano ka mag-entry. Pero at the end of the day, matatalo ka pa rin. Kasi mauna pa rin yung ano yung mga disiplina. Eto guys, possible guys, balikan niya to. May mga stop loss dito, may mga stop loss dito. Kunwari, may stop loss sila dyan. Ang iba nagdagdag dito ng stop loss. Di mas malaki yung risk nila, yung iba nagdagdag dito. Pero sa atin, dito guys, maganda guys mag-buy sa ano sa order block mismo. Kasi guys, always remember, kahit napag-iwanan ka na, bumabalik yung market. Pabalik-balik lang yun guys. Binabalikan niya yung mga key level na hindi pa nababalikan. Parang ganito kunwari, yan, eto, lumipad na guys, di ba? Pero dito, may naiwan na demand zone or order block. May mga orders na mga naiwan dito. Ang gagawin nila, dito, pumasok yung ano, yung mga institution, mga whales, pumasok diyan, pinasukan nila ng entry 1. Pagpasok nila ng entry 1, pinalipad na nila. Yung iba, dito nagbabay. Matapos na lumipad, tapos dito yung SL nila. Ang gagawin ng market, ipapasok nila yung entry 2, entry 3, entry 4, entry 5. Saan nila ipapasok yan? Siyempre, sa pinakamura. Okay, sa discount. Saan ba yung discount? Dito guys. Ang gagawin nila, kasi dito kasi guys, lumipad na eh. Pinalipad na nila yung entry 1 nila, yung entry 2, entry 3, at saka mga ganun nila, na mga malalakihang order, ibabalik nila dito. Kaya wait ka lagi guys ng pullback. Ganun lang naman yung market eh. Pabalik-balik lang yan. Once na bumalik na yan dyan, ipapasok na nila yung entry 2, entry 3, entry 4, entry 5. Doon na kaya magugulat ka na lang biglang kunwari may lalabas na events, biglang boom, lipad na kagad. Parang katulad nito. Kasi guys, kung ako naman, kunwari 9 pesos to. Kunwari bumili ako dito ng ano, ng 2 pesos. Tapos pinalipad ko. Ang ending, maraming sasabay dyan. Tapos may mga stop loss dito. Ang gagawin ko, gusto ko pang dagdagan yung taya ko eh. Gusto ko pang lumaki yung taya ko. Ang gagawin ko, ibabagsak ko yung price dito. Ibabalik ko sa 0 or 1. Para just in case na ipapasok ko yung entry 1, entry 2 ko, entry 3, mas makaka-discount ako. Ganyan. Ano to guys sa ICT concept din? Yung premium at saka discount.
Yan, parang ito yung example guys, oh, papakita ko. Kaya marami guys na mga trader ng mga baguhan na laging nasusunugan kasi yun, akala nila pag lilipad, lilipad na ng diretso. Hindi yun guys, ganun. Ito katulad nito. Ito, binalikan lang. Binalikan lang yung supply and demand. Ito kasi guys, oh, naiwan kasi ito guys na orders. Dito sila nagpasok ng entry nung una. Tapos ang gagawin nila, pinasukan nila ulit ng maraming entry dito. Actually nga, nag-entry 3 pa nga eh. O, tingnan nyo guys ha, binalikan nila. Ayan o. Tapos ang gagawin nila, pinasukan nila ng entry yan. Ang gagawin pa nila ulit, tumiming sa ano, pang FOMO lang. O, tingnan mo ha, yun. Dito guys, nag-ano sila, nag-all in. Ganyan guys, kalupit yung ano, yung mga whales. Ganyan kalupit yung mga market. Kaya, actually nga guys, hindi naman, yung chart guys, bonus na lang to guys eh. Yung sa forex talaga, mahirap talaga silang talunin. Ang matatalo lang natin sila kapag may disiplina tayo. At the same time, kapag malalim yung mga analysis mo rin. Pero wag ka lang talaga mag-focus sa analysis. Kasi once kasi na nag-focus ka sa analysis, parang ano na yun, baka matulad kayo sa akin na ano na dati na ano na akala natin tayo na yung pinakamagaling sa lahat, ang ending, uubusin lang din yung mga ano natin. Uubusin lang din yung mga kapital natin. Ano yan guys, proven and tested na yan. Okay, kaya dito guys sa AUD card, markahan nyo to guys ha, ETA nyo rin. Yan, itong area, yung green, nilagyan ko na lang green para makita nyo. Basta sa green na to, ayan o, ito yung order block. Ano to guys, demand zone to. Wala pang nakakapunta dyan. Kaya yan yung naiwan na possible na balikan. Yan, possible balikan. Kaya dito kung magsisell kayo, pwede naman siguro pero medyo risky lang kasi wala sa trading plan natin. Ito lang, meron supply and demand dito, pwede naman. Pero kung mag-buy ka sa akin, dito guys, medyo risky pag magbabay ka. Pero dito banda sa green box, yan pwede. Kahit saan dyan, kahit dito, dito. Pero para ma-sure ball na makakapasok ka talaga, na hindi ka mapag-iwanan, dito mo ilagay sa pinakataas. Kung saan magsisimula yung box na green. Okay. Ito pa yung isa, wait lang. May nakita pa ako dito eh. Actually guys, ito guys oh. Ito yung AUDCHF. Yan, good for sell din to guys. Okay. Ito guys, so ito yung TE natin. Yan, lapit sa imbalance. Tapos yun, eto, dati siyang support. Ngayon, yan, nandito pa rin siya. Basta guys, matinding resistance. Tapos yung 4 hour niya, kailangan malagpasan to. Kailangan malagpasan to. Ayun, nalagpasan. Nakita nyo guys, di ba nalagpasan? Ngayon, maghahanap tayo ng supply and demand. Dito banda, gagamit tayo ng Fibonacci. Okay, ito guys oh. Ito yung golden zone natin. 0786, 0618, 0.5. Ngayon, ang mas malupit kasi dyan guys, meron ditong supply. Parang nagkataon lang meron ditong supply. Kaya tingnan nyo guys, so nagkaroon dito ng reaction. Kaya sa akin naman, ang AUDCHF, ito guys, good for sell. Actually, pwede ka na mag-sell ngayon. Or, ito pa guys, pangalawa, pwede ka mag-sell ngayon or maghanap ka ng change of character. Pero ngayon kasi, nandito kasi yung Asian kill zone guys, oh, kumbaga tapos na. Nag-liquidate na. Dito naman, tinitingnan ko kung may mga orders dito na tira. Wala na. Ito, hindi naman to orders. Ito, nakuha na. Oh. Dito, wala naman masyado. Wala namang, ano, o yan, wala. Pero dito, tingnan nyo. Galing dito, berries, berries. Ay, ito lang, may lagpas lang na isa. Pero tingnan nyo guys, puro berries lahat yan. Yan. Kaya dito guys, sa akin, good for sell. Yan, dito. Kaya na bahala guys kung pwede kayo maghanap ng change of character dyan. Actually, sa 15 minutes, meron na. Meron ng change of character. Okay. Or sa 1 hour ba, pwede. Yun, basta ito guys, good for sell na.
Yan guys, question lang kayo guys kung ano na. Ayun, okay na tayo na paliwanag ko na lahat. Kung papaano yung approach ko sa AUD-CHF. Ganun lang, pwede ka mag-sell ngayon or maghahanap ka ng change of character. So 1 hour po ba may bearish imbalance na pwedeng mabuo? Hindi ko magets po. Sa 1 hour po may bearish imbalance na possible mabuo. Saan yung 1 hour? Eto, yan. Pwede rin, ma'am. Kunwari, mag-candle close dito. Yan, may imbalance dito. O, kung gusto mo, ma'am, pwede ka rin dito. Or maghahanap ka ng market shift. Yung market shift na ibig kong sabihin, yung magsi-change of character siya. Yung parang ganun. Yan. Okay, or imbalance. Eh guys, pili lang kayo dyan guys ha. Kayo na bahala kung ano. Basta ang sa akin lang, yung stop loss nyo guys, dapat computed. Yung calculator guys, matagal ko na yung tinuturo guys ha. Ito lang, calculator, gamitan nyo guys. O kunwari, mag-i-entry ako dito ng sell. Ito yung stop loss ko. Kunwari lang to guys ha. Ito yung stop loss ko. Ito yung TP. Ito yung TP guys. O yan. Dito ako magti-TP sa area na to. Kasi meron ditong ano, nakita ko dito merong demand zone. Kung ma-hit yung stop loss mo, pwede ka mag-abang dito for entry. Basta ganun lang guys. Okay, ito sa akin dito ako magti-TP. Just in case man. Yan, dito guys. Yan, kumbaga magsasacrifice ka minsan. Kunwari, magti-trade ka dyan. Pag net yung stop loss mo, re-entry na lang. Yan. Basta guys, compute nyo dito guys ha. Para at least aware ka. Para hindi ka ma-surprise. Kung matalo ka man o hindi. Kunwari, dito nag-sacrifice ka, na-hit yung stop loss mo. Okay, lumipad. Dating dito, nagkaroon ng change of character. Yun. Dito ka pumasok. Kunwari, dyan ka pumasok. Tapos, dito yung TP mo. Kunwari, na-hit yung TP mo. Yun, may one lose ka, may one win ka. Pero at the end of the day, at the end of the week, panalo ka ng parang 3%. Nag times 3, dapat times 4 kasi natalo ka eh. Yun yung kagandahan guys ng ng risk reward ratio. Lalo na pag malakihan yung setup mo. Yung setup kasi natin guys, pang ganun guys eh, yung mga pang 1:4, 1:5, 1:3, parang ganun. Sa akin guys, mas okay yun. Kasi kahit matalo ka doon, at least mabilis mo siyang mabawi. Pero ganun lang, ulitin ko. Yung pinakamahirap naman no, kasi guys sa trading guys, and totoo yung ano, yung emotion. Lalo na pag hindi mo ma-accept. Katulad ko, kung personal lang guys, matagal na akong graduate sa ganun. Every time natatalo ako, aware ako sa mga mangyayari, kung magkano, mga ganyan. Yung sa akin lang kasi yung ano, yung may ano, yung parang napapraning ako eh. Kunwari, may binigay akong signal. Sa akin, okay siya. Na-hit yung stop loss ko. Okay, move on. Next. Next kagad. Dito magre-re-entry ako. Parang ganun yung mindset ko eh. Pero kapag, yun, pinasa ko sa ano na maraming nakakaalam sa isip ko, baka may nag-all-in ito ah. Yun, baka yung iba naging pabebe na. Yung iba umiyak kasi na-hit yung stop loss nila. Tapos magka-cry-cry. Parang ganun. Parang minsan, kahit wala naman minsan, pero sa utak ko lang, parang may ganun. Kaya yun, parang hindi talaga healthy sa akin yung ano, magbibigay ng signal. Mas okay pa yung magbibigay ako ng trading ideas, tapos ire-record ko kung paano ko sa i-approach. Yung katulad nito, i-ano ko to guys ha, i-upload ko to kagad ASAP kasi entry natin to eh. Yung hindi manonood, okay lang naman, wala namang problema dun. Pero kung susundan nyo yung mga entry natin, pwede rin. Basta manage nyo lang yung risk nyo. Ito guys, hindi ako magtataka guys na babagsak to hanggang dito. Or possible nga hanggang dito eh. Aabangan ko to hanggang next week. Na-hit kasi yung stop loss ko dito eh. Yung totoo kasi, ito kasing ano ko dyan. Di ba ito yung entry natin? Yan. Tapos dito yung TP. Saan ba yung TP ko nun? Ito dito. Yan. Yan, ganyan. Na-hit yung stop loss. Ang ginawa ko,
parang ano eh, tawag dito. Saan ba ako nag-ano nun? 15 minutes yata. Oo, basta dito yata ako nag-ano nun eh. Tapos nag-re-entry ako dito guys. So, mali nga eh. Dapat may 1 hour. Late ko na nakita to guys. So, sayang. Pero okay lang. Basta may ginawa kasi ako sa isang account ko na as in ganito lang guys. So, dito ko nilagay yung stop loss ko. Oh, dito. As in dito lang guys ha. Tapos, yan. Sabi ko okay to. Ang ending yung kinalabit. Pag kinalabit niya, biglang bagsak. Kaya yun, sabi ko okay. Pero ganitong ano, hindi ko na to pinasa sa GC. Yung mga ginagawa ko na ano kasi syempre ako lang nakakaalam nun. Okay. Ito naman guys, NCD card. Ayan, okay na. Sige, okay na to guys. Yun lang, upload ko na to guys ha. Tapos bahala na kayo kung paano nyo ano, i-approach yung market. Okay, dalawa yun guys ha. Pwedeng aggressive ka or conservative ka. Ang aggressive, kunwari, meron ditong supply and demand. Entry ka kagad. Coach, entry ka kagad ako kasi aggressive ako eh. Itong stop loss mo, last swing. Minsan pag natatakot ka, lagpasan mo na ng konti, ganyan. Tapos TP mo, kunwari, ito. Or ito yung conservative. Yung conservative, pagdating dito, pumupunta sa 1 hour time frame, naghahanap pa ng change of character. Naghahanap mo na ng market shift or change of character bago mag-entry. Yan, pili lang kayo dyan guys ha. Kayo na bahala kung anong klaseng trader ka. Conservative ka ba or aggressive? Okay. Guys, may question pa kayo guys. Possible kung ano, kunwari, makapag-entry na kayo dito. Ito, aabangan ko talaga to eh. Ay, hindi to. Yung AUD CAD, yan. Aabangan ko talaga yan dito sa box na to. Ang gagawin ko pagdating dito, entry ka na kagad. Hindi mo na kailangan change of character. Kasi 1 hour na yan eh. Pwede, pero 1% risk lang. Kunwari dito 1%, 1%. Para overall, kunwari tatlo. E di overall, may 3% ka. Pwede yun, pwede naman lahat. Basta yung risk mo lang dapat calculated lang. Or pwedeng 2%, 2%, overall 6%. Bahala ng, kunwari may talo ka dyan, pero kapag may panalo ka dyan, at the end of the week, panalo ka pa rin. Pero baka next week pa to. Next week pa to magpi-play out. Kasi matinding holding to eh. Okay, sige guys, maraming salamat guys ha. I-upload ko na to ngayon mismo para at least mapanood ng iba. Okay, maraming salamat guys and God bless.